At saka po tayo. Pray po muna tayo. Ano Diyos, pinakadakila sa lahat, maraming salamat sa panibagong araw, panibagong magandang panahon na pinatalagay sa bawat sa amin. Maraming salamat sa buhay, lakas. Maraming salamat sa araw na ito. Pray po namin pag-usapan ito namin. Insight po or meron pa kayong learning mo apply sa bawat sa amin through this gathering po. Nakuha po. Ma-apply po namin sa buhay namin. Be with us, Lord. Pray po mataas mo po rin ang super amen. So, yun yung topic natin. Puro acronym na naman. Pi naman tayo ngayon. Hindi na ABC. Okay, simulan natin sa letter P. Okay. Yan po. P stands for progress. 1 Timothy 4:15-16 says. Yan po yung verse natin. Wait lang po. 1 Timothy 4:15-16. Yan po yung lumabas ng verse. 4:15-16. Verse pala. Verse 14-16. Isagawa mo ang mga ito at pagkukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo, patuloy mong gawin ang mga ito, sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang nakikinig sa iyo. Yung letter P po stand for progress po. Okay, sa buhay po natin, sa Christian life, sa daily lives, kahit sa aspeto po ng buhay natin, dapat meron tayo progress. Yan po. Okay, yan po yung letter P sa pi po natin, progress. Kasi kung wala tayong progress, parang hindi rin tayo living testimony sa buhay natin. Example, kung ngayon, at this moment, ganun pa rin tayo tulad ng 5 years ago, 3 years ago, tapos wala tayong progress, parang wala din po. Sabi dyan, practice these things. Ano ba yung mga things na pinapractice natin? Ito, yung pagsumba natin, pagpe-pray natin, pagbabasa ng Bible. Okay, kasama po yun sa progress natin sa ating Christian lives. Okay, then, immerse yourself in them. Okay, i-immerse nyo po yung pagbabasa ng Bible. Parang automatic na sa buhay natin. Pagpe-pray, pagsimba, automatic na. Okay, yun po yung mga progress natin. Sa bawat progress naman natin, meron tayong learning, diba po? Kada linggo, meron tayong learning. Yan po yung una. Dapat sa buhay natin may progress. Pati sa ating mga daily lives, dapat may progress din tayo. Okay, huwag tayong masatisfy na lang tayo. Kung ano tayo ngayon, parin tayo. Bukas, or next year. Dapat meron tayong progress. Ayan po yung pi. Next naman ay nandiyan din po sa verse na yan. I stand for inspire. Okay? Anong verse daw? 4:12. Dito rin po yan. 1 Timothy 4:12. Ayan, kasama rin pala, no? Huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya, sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, panampalataya at malinis na pamumuhay. Okay, next naman is, dapat po tayo ay inspired. Okay, sa ating buhay Kristiyano. Okay, sabi diyan, let no one despise you. Bawat isa po sa atin, gawin man natin or ano natin ang buhay natin, may titingin at titingin sa buhay natin kasi tayo ay Christian. Kaya dapat ang buhay natin ay nakakapag-inspire ng tao. Una kay God, dapat inspired tayo kay God. Tapos pangalawa sa mga pamilya natin, sa mga mga sa buhay, dapat naging source tayo ng inspiration kasi tayo ay Christian. Okay, wag po sana tayo maging source ng negativity or not okay. Sabi dyan, set the believers, bawat isa sa atin,
Kahit tayo, isa't isa, pwede tayo magbigayan ng inspiration. Okay, kamustahin yung bawat isa. As an example, lahat po tayo example. Lalo na tayo mga Christian. Paglabas mo pa lang ng bahay, example ka na. Yung mga tao na kapaligid sa'yo, kung anong gagawin mo, anong gagawin mo. Okay? Then in speech, sa pananalita natin, sana po wala nang nagbabad words sa atin. Okay? Kahit nagulat, huwag na mag-bad words. Okay? Parang bata lang. Okay? Then conduct, sa pag-action natin, or sa pag-ano natin, sa mga kilos, yun po. Tapos, maglagay tayo ng God's love. Okay? In faith, panampalataya natin, and in purity. Okay? Yan po yun. P stands for progress, then I stand for inspire. Yan po yung mga karakteristik na dapat po meron ng Christian. In and out of the church. Hindi lang po sa inside the church, paglabas sa outside, dapat ganyan din po tayo. Okay? Kahit sa online world, dapat ano tayo, inspired or may progress po. Yan naman inabangan ng mga ano natin ka Facebook. Okay? Yung tipong ma-inspire sila. Then, the last one is E. Stands for walang progress, walang inspire kung walang effort. Yan po yan. Okay, Romans 14:19. Romans 14. Wait lang. Hanapin ko muna. Ano ba yun? Romans. Saan bang Romans? New Testament. Wait lang. Romans. Diba na? Ano ba yun? Gawa ba yun? Lampas ng Chrome. RO. Ay, tapos. Bago mag-team. Lampas ng dyan. Ayun pala. Tapos. Romans 14:19. Kaya nga, sundin natin ang mga bagay na magbubunga ng kapayapaan at ang mga bagay na magpapatibay sa isa't isa. Yun po yung i-point natin. Make every effort. Okay? To do what leads to peace, kapayapaan, and mutual edification. Yun po yung pinakaano natin. Sa bawat aspeto rin ng buhay natin, dapat meron tayong effort. Kung gusto natin ma-improve yung buhay natin sa Christian, effort. Gusto ma-improve yung buhay natin sa daily lives, effort. Sa pag-aaral, effort. Okay? Sa ating personal na buhay, effort. Kailangan po yan. Okay? So, yan po yung pinaka-topic natin in our daily lives. We need to have progress, inspired, and effort. Kasi as a Christian, tayo po mga Kristiyano, tayo ang example ng kung sino man. Okay? Anak natin, tayo example sa mga kaibigan natin, friends, relatives. Okay? Tayo yung tinitingnan nila as a Christian. Okay? Diyan po sa natin. And ang conclusion po natin is to have progress. Para may progress tayo sa buhay, kailangan natin ng efforts so that we can inspire other people. But may warning po dito. Be careful. It should be God to glorify. Okay, sa atin yung effort, sa ating inspiration, pero si God dapat ang mag-glorify. Example, yung nakapagdala tayo sa simbahan, ng kabataan. Yan, si God pa rin na mag-glorify. Naging successful tayo. Meron tayo, ano bang tawag doon sa trabaho, Tomas? Na-promote. Si God pa rin dapat ang itaas natin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nakauwi tayo ng successful. Sa malayong biyahe, thank you Lord pa din. Nakarating tayo sa isang lugar. Dapat, si God pa rin. Okay, sa Christian, dapat, thank you Lord. To God be the glory. Ganun po tayo. Okay, so yan po yung pinakaano natin. Ano po yung P?
I-N-E. Yan po yun. Pinakabi. Tapos na po.